Naglabas ng babala ang Securities and Exchange Commission laban sa mga scam na tila mabilis at malaki kumita. Kasunod na lang yan ng isang umunoy paluwagan. Ang umunoy modus, tinutukan ni Rafi Tima. Nakausap namin si Maria, isang investor sa kumpanyang BNY Pal and Trading Benta Paluwagan. 600,000 pesos daw ang investment niya, kaya nakakobra daw noon si Maria ng malaking tubo. Kunyari, ipinapabenta niya at a lower price. Kumbaga, kunyari, aasahan mo sahod dito is 300,000, ipinapabenta raw po ng 200,000, yung bibili daw po kunyari, kikita ng 100,000. Ganun po. Para makuha na yung pera in advance? Opo, ganun po. Ganun po yung benta paluwagan scheme. Pero nang lumaki ang interest, nagduda na siya. Nagka-problema na nga raw nang marami na ang naingganyang sumali at dumami na ang investors nito. Isang tao, 100 million. Meron isang tao, 21 million galing sa business nila. Meron ako, relatives na talagang 4 million, 1.5 million sa benta paluwagan na sinugal na nawala na yung mga pera. December 14 daw huling nagpakita ang may-ari ng BNY Pal and Trading na kinilalang si Rohani G. Velasco at kanyang asawa. Nangako daw sila sa mga investors na mababayaran sila, pero hindi na raw ito nagpakita mula noon. Iniimbestigahan na ng Pasig CIDG ang BNY Pal matapos magreklamo ang mahigit 100 sa mga investors nito. Nangangalap pa raw ng sapat na dokumento at ebidensya ang CIDG bago magsampa ng kaso. Naglabas na rin ng babala ang Securities and Exchange Commission o SEC. Hindi raw rehistrado at walang lisensya ang BNY Pal and Trading Benta Paluwagan para mangolekta ng investment sa publiko. Hindi rin daw sila magbibigay ng permit para sa isang investment scheme kung saan ang pera ng bagong investors ang siyang ginagamit para ipambayad sa kita ng mga naunang investors. Kaya paghihikayat ng SEC sa publiko, itigil na ang pag-invest sa BNY Pal and Trading. Nag-message kami sa social media account ng may-ari ng kumpanya para hingan ng reaksyon pero wala pa siyang tugon. Babala naman ni Maria, huwag magpasilaw sa posibilidad ng malaking tubo. Kumita man tayo ng 1,000 pesos in a day, thank you na rin kay Lord kasi 1,000 pesos is sure na hawak mo kaysa meron ka kunyari na 50,000, yun pala goodbye ka na sa 150,000 mo. Hinihikayat ng SEC ang publiko na bigyan sila ng dagdag na impormasyon tungkol sa BNY Pal Benta Paluwagan. Ipapasa na rin daw nila sa BIR ang pangalan ng lahat ng sangkot sa kumpanya. Sabay babala na mahaharap sa kasong kriminal ang mga sangkot dahil sa posibleng paglabag sa Financial Products and Services Consumer Protection Act. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras.